ayun guys, nandito na tayo sa Home ng Marasat Pequeño upang magbigay ng kaunting kaalaman sa pag-aalaga ng ating mga baboy. Good afternoon everyone. Ako nga pala ay una sa lahat gusto ko munang magpakilala nga pala si J.M. Villano, isang agricultural extensionist. Gusto ko lamang magbahagi ng kaunting kaalaman para sa pag-aalaga ng baboy. So ano nga ba ang soil management? Ang soil management ay may 5 components, which is the prior to breeding management, breeding and gestation management, farrowing and lactation management, piglet management from birth to weaning, and last, the general hog raising management. So una, prior to breeding management, dito ay matatagal natin ang selection, breeding preparation, and heat detection. Dito muna tayo sa selection. Selection of gilts and boars is the process of choosing the best young female or gilt and intact male or boar. Sa selection of gilts and boars, kailangan natin dito yung kukunang gilts na baboy. Kung mamimili tayo, dapat yung nasa likod na kukunang baboy is hindi dapat tumutungtong sa may baba. Dapat malakas siyang kumain, magandang pangangatawan. Ang pinakamagandang gilts na ating pipiliin is which is the land race. Number 2 is breeding preparation. Dito naman sa breeding preparation, kailangan natin ng pagplano, pagmamanage, and create optimal para maging successful ang ating reproduction sa ating baboy. Pangatlo is the heat detection. Sa heat detection, mapapansin natin ng isang baboy kung ito ay naglalandi na is maingay, hindi mapakali, at ang kanyang aring is nagre-reduce. Pangalawang part dito, sign is pag pinus mo yung kanyang dito sa may kanyang bewang, hindi siya gumagalaw sa detection ng kanyang pagkahit. So, dumako naman tayo sa breeding and gestation management. Ito ay may 2 types, the natural mating. Ito ay, ang natural mating, ito ay gumagamit tayo ng lalaking baboy para i-mating natin sa ating magiging inahin na naglalandi. Sa pangalawa naman is the artificial insemination or the AI. Dito naman ay gumagamit tayo ng sperm cell of the boar na inilagay natin sa ating baboy na naglalandi. Ang pangalawa is the housing. Sa housing naman, kinakailangan natin na ma-maintain ang kulungan para pag nanganak siya is hindi magkakaroon ng cause ng anumang pagka-damage or disease sa ating piglets. Then, pangatlo is the nutrition. Sa nutrition, kinakailangan natin magpakain ng mga feed, malakas sa nutrition para yung baby piglets natin sa loob ng tiyan ng ating mga pig is healthy and magiging successful sila pag pinanganak. Then, 4 is the gestation care. Gestation care is kinakailangan din natin bantayan ng maigi ang ating buntis na inahin para ma-maintain yung kanyang kalusugan. Tumakas tayo dito sa farrowing and lactation management. Ito ay may 4 din na concept, which is the sign of farrowing, colostrum intake, assistance during farrowing, and piglet care. Number 1, sign of farrowing in pigs include restlessness, nesting behavior, and a reduced appetite,
when the girl is leading up to birth. Dito sa sign of farming, ang ating inahing baboy kung malapit ng mga anak o nagle-labor na siya, ito ay hindi walang ganang kumain at maingay din siya na hindi mapakali. Dito sa may assistance during farming naman is the practice of observing the birth process and intervening when necessary to ensure the health and survival of both the sow and her piglets. Dito sa assistant during farming, kailangan natin na bantayan ang ating baboy sa kanyang panganganak para rin ang kaligtasan ng ating piglets at ang kanyang ina. Pangatlo is the colostrum intake. Sa colostrum intake naman, pag pinanganak ng ating baboy, kinakailangan nilang masuso yung unang gatas ng kanilang ina para sa kanilang colostrum intake. Sa piglet care naman, kailangan natin ma-manage at pag-focus yung kanila para ma-ensure yung kanilang pagkabuhay, yung kanilang healthy development, and dapat nakalagay sila sa proper housing para ma-ensure natin na magandang kanilang kalusugan. Then, dito naman tayo sa piglet management from birth to weaning. Dito ay may apat din na concept, which is the iron administration, teat clipping, castration, tree feeding, and weaning process. So, una, dito sa iron administration. Dito naman sa iron administration, after 3 days na pinanganak ang ating piglets, kinakailangan nating mag-inject ng iron kasi para maiwasan natin yung kanilang pagkakaroon ng anemia, kasi yung inahing baboy kulang siya sa iron, pati nung nasa loob pa lang sila ng kanilang mama pig is kulang na sila sa iron, kaya after 3 days dapat na ipanganak yung baboy is mag-inject na tayo ng iron. Sa pangalawa naman, teat clipping. Sa teat clipping naman, kinakailangan natin tanggalan ng bawasan yung ngipin ng ating piglets para pag dumedes sila sa kanilang mama is maiwasan yung pagkasugat or pagka-damage ng dede ng kanilang mama. Dito naman sa castration naman, kinakapon nila ang ating mga baby piglets na lalaki para hindi sila maging aggressive. Kasi sa mga lalaking baboy, pag dumako na sila sa 6 months old, is nagiging aggressive na sila kasi una nilang paglalandigin na makipag-mate sa babaeng baboy. Pang-apat is the crate feeding. Ito naman, after 7 days, pwede na tayong magkalat ng solid na feeds or feeds sa ating kulungan ng mga piglets. Hindi na din mahihirapan yung kanilang mama sa pagpapabili sa kanila. Dito sa weaning process naman, dito na tayo dumadako sa ating pagwawalay ng mga biik, which is kung kaya na nilang mabuhay ng sila na lang at hindi na nila kailangan yung milk ng kanilang mama pig. Pagwawalay ng ating mga pig or weaning process is 28 days to 35 days. Yun yung pinaka-accurate date na kailangan natin magwalay ng pig. Pero sa mga ibang farm, ang practices nila is 45 days or di kaya 50 days ganun, mataas. Dumaka naman ng 5 topic, which is the general hand raising management, which is the housing, feeding, sanitation, health management, and record. Una is the housing. Ating housing naman, dapat ang kinakailangan natin dito sa housing is yung maganda, matibay, at nasanitize para
nilagay na natin yung mga piglets o mga mama pig natin na buntis doon is maprotektahan sila sa weather or sa mga sakit na pwedeng dumamo sa kanila. Number 2 is feeding. Sa ating mga pig, kung bagong walay pa lang sila, is ang pagkain natin sa kanila is 1 hour pa lang. Kung sa pagwalay hanggang 3 weeks na sila. Then, dumako na tayo sa 3 weeks hanggang 6 weeks gano'n, pwede na tayo magdagdag. Which is, pwede na natin yung 1 half dagdagan natin ng 0.5 or di kaya maging 1 kilo na siya. Pangatlo is the sanitation. Dito naman sa sanitation, kinakailangan natin linisin ang ating kulungan at sanitize ito para maiwasan ang sakit na dumapo sa kanila at maging ligtas ang ating mga alagang baboy. Number 4 is the health management. Ang health management naman is para lang din itong sa may sanitation. Kinakailangan din natin i-sanitize lahat ng kanilang kulungan. Dapat pati tayong nag-aalaga sa kanila is mag-sanitize o mag-set ng proper PPE. Ang is the record keeping. Sa record keeping, kinakailangan natin ito sa farm or sa backyard farm natin para alam natin kung ano yung kanilang kalusugan, kung dito ba ay dito. May kailangan na multivitamins na gano'n or dito hindi naman natin lang susunod yung proper management para sa kanila. Kaya malaga din ang record keeping sa ating pag-aalaga ng baboy. So, yun lamang ang ating naisip sa about sa pag-aalaga ng ating mga baboy. Sana po may naiintindihan kayo. Thank you very much. Sino po yung mga may katanungan dyan? Baka kaya ko po yung sagutin. Sige po, about po sa food detection. Heat detection kung paano siya makikitaan ng heat detection. Yun nga, sabi ko kanina, nabanggit ko naman na makikitaan natin ng heat detection ng isang baboy kung siya ay mangingay, hindi mapakali at nagre-reduce na yung kanyang bulba. Yan. About pala din sa gawa sa para sa Yung cage na gawa sa metal pag nanganak yung baboy o yung pan talaga. Tapos dito, yung pag ano, yung pinaglalagyan nila ng buntis na baboy. Nilalagay nila yung ay kinakailangan natin yung cage na yun, yung sinasabi mo kasi nga pag tawag dito, buntis yung isang baboy, hindi siya pwedeng gumalaw-galaw ng tawag dito, ng maluwang kasi nga may stress yung ating inahin, baka biglang manganak kung wala pa siya sa update ng kanyang panganganak. may tendency po ba na pwede kainin yung baboy? Depende yun sa form ng baboy naman, sa may breed ng ating baboy. May iba't iba kasing breed ng ating baboy, which is the jet train, large one, landrace, and the durog. Ang hopefully kumakain ng anak nila is the durog kasi aggressive yun dahil sa mga amo nila kung kinakagat nila kung sila yung